Sinong mas sikat? Sinong mas angat? Si King Kong or si Godzilla? Magsisimula ito kay King Kong na nakatira at naglalakbay sa ilalim ng mundo. Sa lugar na to, dito nga siya maghahanap ng mga katulad niya at dito nga niya makikilala ang isang batang unggoy na magdadala sa kanya sa isang lugar na maraming katulad niya. Pero sa pagdating niya dito rin siya mapapalaban nang atakihin siya ng isa pang gorilla na tinatawag na Scar King na merong tinatagong malakas na creature na posibleng tumalo kay King Kong. Bilang banda, dito naman lilitaw si Godzilla na nakikipaglaban sa mga iba't ibang titans at dito nga siya mapapasali sa laban ni King Kong. Silang dalawa ay magbabardagulan at magtutulungan para matalo itong bagong monster na pwedeng tumapos sa kanila. Title ng movie, Godzilla x Kong: The New Empire. Tapos ko na yung buong movie, hindi ko man lang nakita si Kong TV. King Kong Thanos for the win! Habang pinapanood ko to, naiisip ko palagi yung meme sa may SpongeBob. Basta pag napanood nyo, magigets nyo kung bakit. Kung doon sa may Man of Steel ang daming binawian ng buhay, panigurado dito, doble or triple pa eh. Pagsimula muna tayo sa mga nagustuhan ko, syempre, yung mga rambulan nila. Nagustuhan ko yung mga action scenes nila King Kong and Godzilla, na nakakatuwa naman talaga manood ng mga higanting nagsusuntukan, tapos nagganda warak-warak na yung mga building sa lugar nila. Nakakatawa din na habang nagre-wrestling sila, pinapakita yung mga tao na nagtatakbuhan like, ah! Bugs! Bugs! Ah! Din yung batang unggoy dito pero medyo wonky-wonky din yung CGI niya. So ayun, doon naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan. Unang-una, yung story mismo. Para sa akin, mas maganda sana to kung directly na magkakakonekta yung mga Godzilla Kong movies. Sana pati na rin yung mga characters nila, sila-sila lang din. In terms of story nga, ang daming scenes na sinasabi talaga nila yung nangyayari or yung gagawin nila imbes na ipakita na lang nila. Kumbaga, show more than tell. Literal kasing ini-explain nila from time to time kung ano yung mga susunod na mangyayari or connected doon sa susunod na mangyayari, which is lazy writing for me. Kumbaga, para lang may mapasok silang bagong things sa film, sasabihin lang nila without a proper build-up or set-up na ako, napasabi nila ako na, okay, yun na pala yun. Hindi ko rin nagustuhan na parang masyado ng tao si King Kong dito. Hindi lang sa galaw kundi pati na rin sa overall facial expressions and movements niya na sobrang human na niya. Like I understand kung gusto nila siyang i-relate or mas maging relatable sa mga humans, pero this is not the approach. Could have shown it in terms of his morality and decision making, and hindi pati sa mismong body movements and reactions niya, which makes it weird at times kasi at the end of the day, gorilla pa din naman siya eh. Kulangan din ako sa mga human characters na I know meron naman sila mga importance na nagawa sa may film, pero kung papalitan mo yung mga characters nila, halos ganun pa rin yung effect nila. Sobrang forgettable lang ng mga humans dito and parang nandun lang sila to say the funny lines and para tumakbo lang yung story on which sayang kasi maganda sanang tandem yon with King Kong and Godzilla eh. Tulad doon sa may Transformers, di ba habang naglalabanan yung mga sasakyan, yung mga humans, meron din silang other mission na nagko-connect doon sa may main mission nila. O diba, two birds with one stone, and also, maganda din yung pagkakasulat ng characters nila and hindi lang sila basta-basta nilagay doon. Pero kung meron mang salvageable doon sa mga human characters, yung bata na siguro, pero kulang na kulang pa rin talaga. I think they're trying to make it too Marvel-like na for me is a bad approach kasi ako personally, mas na-enjoy ko yung mas grounded na King Kong and Godzilla. But at the end of the day, that's just me. Overall, nagustuhan ko dito sila Godzilla and si Kong, pero yung humans and yung story mismo, So again, ang title nito, Godzilla x Kong: The New Empire, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.